pag-usapan po natin ang mga nagso-survey, company or non-government organization na pribadong sektor kung ano man. Ito ba'y kailangan o tama ba ito? Kaya ko po ito tinatanong kasi pinag-usapan kasi tapos na ang eleksyon. Ito bang mga survey na ginagawa, nakakatulong ba ito sa mga botante? Or nagiging pakondisyon lang, ginagawang publicity ng kandidato at political party para na makondisyon ng tao na sila ay nangunguna, sila ang dapat iboto, sila ang kasama sa survey, ang kailangan ng bayan. Ang tanong nga yung bang mga kasama sa mga survey, sila ba ay merong sapat na kakayanan, kaalaman, at sila ba ang kailangan ng bayan? O dahil nandyan sila, dahil sila nga lang ay sikat, may pera, may impluensya, may political party, at membro ng political dynasty. Yun po yun Kasi maraming magagaling na mga abogado, doktor, CPA, mga ekonomista at iba pa, hindi po nagiging senador o hindi nakakasama sa survey at hindi rin nananalo sa tuwi tayo mag-eleksyon. Kaya sa tingin ko, dapat kung hindi man i-regulate, baka pwede ng pagbawalan ng COMELEC. Kasi ang mga survey na ito may malaking epekto sa kaisipan ng mga botanteng Pilipino dito at sa abroad. Kasi may mga botante na ang iniisip nila, gusto nila manalo yung kailang iboboto kahit walang sapat na kakayanan. Ang pinagbasihan lang dahil kilala at saka kasama sa mga survey, mataas ang rating. Pero yung talagang may prinsipyo at may magagawa at dapat gawin sa kailang posisyon bilang mga senador, wala naman. Hindi naman ipapakita o hindi nagagawa. Di sayang naman. Yun po yung sinasabi natin. Ngayon kasi, legal ang survey. Binibigyan pa nga ng accreditation ng COMELEC. Ang problema, hindi naman lahat ay accredited sa COMELEC. Yung iba dyan barangay survey, kali survey, yung iba namang malaking survey company talagang ginagawa. Pero ang halata naman na merong pinapaboran na politiko at kandidato o kaya kung anumang organization. Yun po yung hindi maganda. Ngayon kung talagang 100% ay magiging independent ang survey company na napakahirap namang paniwalaan na merong ganong karami o 100%. Talagang iba dyan ay maaaring merong gumagamit kasi business po yan Hindi biro ang mag-survey. Iikot ka sa buong Pilipinas, yung pagkain, accommodation, transportation, ng mga umiikot sa survey, nagtatanong kung saan-saan, kung anong klaseng tanungan yan, yung kanilang mga facilities, yung kanilang mga, lahat ng galaw, may gastos yun. Pwede ba libre yun? Hindi. Kaya yung 100% na independent, malabo mangyari. So sana sa susunod na mga araw, kayong mga bagong senador, magiging senador at bagong mga congressman, kayo po ay national ito, gumawa kayo ng batas para i-regulate o ipagbawal na ang survey dito sa Pilipinas kasi nga nakukondisyon ang kaisipan ng tao at sa tingin ng iba ay nananalo yung sa tingin nila hindi naman kailangan at yung mga magagaling na may kakayanan na totoo dahil wala sa survey nawawala tuwing mag-eleksyon at hindi talaga nananalo. Ano po ang inyong masasabi dyan? Pabor ka ba kayo na ipagbawal ito? Totally ipagbawal? O i-regulate lang ang mga company na gumagawa nito? Before, during election, ang mga survey. O after election. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Okay? Dahil nga po tapos na, minuto na lang o oras na lang, malalaman natin kung sino na po ang bagong 12 senador, sino ang pwedeng congressman, district congressman, party list congressman, at mga local government from governor down to councilor ng mga city at bayan o sangguniang panlalawigan. Mayor, vice mayor, mga ganon. Di ba? Sana po ay hindi kayo nagkamali at yun ang mga ibinoto natin lahat. Sana po ipanindigan nila
ang kailang mga sinabi at katapatan, magiging katapatan sa kailang susumpaan tungkulin na sila ay manunglilingkod sa bayan sa kailang mga posisyon bilang local executive or national position. Di ba? At alam kong sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng bilangan ng National Board of Canvassers ng COMELEC, yun po kasi ang opisyal, ang National Board of Canvassers ng COMELEC, yung chairman at mga commissioner magdideclare kung sino ang opisyal na 12 senador. Ang mga magpipetisyon dyan, pag naiproklama ng COMELEC, ay sa Senado na sa kayong magpetisyon kung mayroong naghahabol sa Senate Electoral Tribunal. Sa Kongreso naman, pag nakapag-declare ang local official o local COMELEC sa kanilang mga distrito at may naghahabol, doon naman po kayo magpipetisyon sa House Electoral Tribunal. Kasi pag naiproklama ng COMELEC ang mga kandidato sa Senado at Kongreso, wala na silang restriction dyan. Ang House Electoral Tribunal at Senate Electoral Tribunal na ang pupuntahan ng mga magpipetisyon kung sa tingin nila meron silang problema doon sa mga naproklama at yung iba naghahabol pa. Ayun ang proseso. Huwag dadaanin sa init ng ulo. Ang labanan, kahit anong laban, may nananalo, may natatalo. Pero sa eleksyon, political exercise, talagang ganon. Malaki ang taong bayan po ang magde-decide, kaya ang mananalo, pasalamat. Ang matatalo, pasalamat din. Pero kung hindi kayo tatanggap ng pagkatalo, at maiinis kayo at gagawa ng labag sa batas, ay problema yan. Hindi ho kayo magiging sports niya, no? Hindi ho magiging professional. Tanggapin ang pagkatalo. Paghandaan ulit ang mga darating na araw. Kung kayo papasok pa sa politika, baka nagkulang kayo. Pero huwag niyong personalin, daanin sa maling pamamaraan. Dahil stress kayo, nagalit kayo, natalo kayo. Kung natalo kayo, hindi ang kasalanan ng botante. Baka may pagkukulang kayo. Yun ang isipin niyo. Huwag isisi sa COMELEC, sa gobyerno at sa botante pag natalo. Dapat aminin nyo, kayo ang dahilan kaya kayo natalo, kandidato. At yung mga nanalo naman, huwag kalimutan ang serbisyong totoo dahil pinagkalooban ng kapangyarihan mula sa mga botanteng Pilipino sa buong mundo na Pilipino at pinagkakaloob din ng pamahalaan ang kailang kapangyarihan sa mga elected official from local to national. Ganun po ang kailangan. Para malinaw, hindi ho yung hinahaluan ng kung ano-ano. Tapos, nagdudulot ng hindi maganda. Congratulations and good luck sa mga nahalal sa iba't ibang national at local position. Libo-libo. Napakarami pong kandidato at posisyong uupuan nila. 12 senador, gobernador, mayor, congressman, mahigit na 300 ang congressman, party list at district congressman, ang dami yan. Ay pag kinuwenta natin yung local, konsehal, mayor, vice mayor, city mayor, municipal mayor, sanggunang panlalawigan, ang dami yan. Kaya nga libo-libo. Mabuhay po kayo at congratulations sa mga nanalo.